peace, but no good rain, and for a time of drought, and behold, trouble. The snoring of his horses was heard from Dan. The whole land trembled at the sound of the neighing of his strong ones. For they are come and have devoured the land, and all that is in it, the city, and those that dwell therein. For behold, I will send serpents, cockatrices, among you, which will not be charmed, and they shall bite you, saith the Lord. When I would comfort myself against sorrow, my heart is faint in me. Behold, the voice of the cry of the daughter of my people, because of them that dwell in a far country. Is not the Lord in Zion? Is not her king in her? Why have they provoked me to anger with their graven eagerness, and with their vanity? The harvest is past, the summer is ended, and we are not saved. For the hurt of the daughter of my people, and I heard, I am black, astonishment, and a taken hold on me. Sabay-sabay. Is there no balm in Gilead? Is there no physician there? Why then is that the health of the daughter of my people recovered? Let's pray, Lord. Salamat sa mga salita. We pray. Ako namin ang mensahe ngayong gabi, Panginoon, hapon. I pray na kayo pangpala sa bawat isa. Makita namin, reflect kami, Lord, sa kalagayan ng Israel dito, Lord, mga Jews. At gawin namin yung tao, Panginoon. Makita namin yung mali nila. At iwasan, Panginoon. Makita rin namin ministry, Panginoon, ng pag-aakay ng kaluluwa ay hindi madali. But mag-concern namin ang sarili, Panginoon, katulad nyo saan ay nakita nyo po mga tao, nagkaroon ng compassion sa kanila, Panginoon. Ganun din po na kami, Panginoon. Tulungan nyo kami dahil hindi madali. Kung sakaling kami naman po yun din sa ganito kalagay, Panginoon, ay tulungan niyo po kami, Lord. Gamitin yung mga kapatid, yung salita. Lang po, Lord, agay kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ano po? Ano na ba? Good evening na po sa lahat. Good evening po. Hindi tayo nakapagsimula ng halos alas 6 na rin. So, review mo natin last 4, no? So, last time, Jeremiah 4. Yan po ay though thou rentest thy face with painting. Of course, ang message dun is pag dumating yung pag-uusga sa'yo, pangit ka, tapos may pintura yung mukha mo, hindi mo matatago yun. Okay, and then sa Jeremiah 5, and what will you do in the end thereof? Of course, yun yung mga punishment din sa kanila. So, anong gagawin natin? Nga-punish yung iba or tayo? Anong dapat natin gawin? Then, Jeremiah 6, reprobate silver. Of course, natakil natin all about the reprobate, no? Yung mga wala ng pag-asa. So, ulitin ko lang baka hindi nakuha ng sinabing reprobate, rejected. So, may mga tao, maliit na porsyento ng population naman, mga reprobate. So, pero delikado yan, kaya inaalam natin ano yung kalalagyan yan. So, obviously, lang galing din sa population, no? Pag ikaw ay naunahan ka ng demonyo, tapos pabaya ka ng gusto to the point na hindi ka na ma-recover. Okay, kaya nga reprobate, rejected. So, yung tawag dito, interpretation natin dito, ang reprobate dito is yung Israel as a whole. So, hindi naman individual. Of course, maliligtas pa. Pwede pang maligtas yung mga yan. Pero sa whole, rejected na sila. Sobrang tagal na kasi. Actually, itong ngayon makikita natin na Jeremiah 8 naman, may mga ibang tao pang pwede pa, may ma-restore. Anyway, dun nga, sa reprobate, so, obvious, pinaka-classic example niya, mga bakla tomboy, wala nang pag-asa, no? And then, last week, Jeremiah 7, sino nakakalang? Anong title natin last week? The Temple of the Lord. Ayan, thumbnail dyan, no? Ano ko pa talaga yan. Title natin, Trust Ye Not in Lying Words. Subtitle, Harmful Results of Believing Lies. So, medyo matatouch din natin ngayong gabi yan. Pero ang topic natin ngayong gabi, title po natin ay may preaching na tayo about backsliding, pero this time
Ayan. So, ang title natin yung nasa pinakahuli, Is There No Balm in Gilead? Sinabing balm, magamit ba tayo niyan? Hindi na halos masyado no? Pero nagmagamit tayo niyan para sa skin. Ointment po yan. Yung sinabing balm, so yung nakakamangha nga nung panahon nila na meron na silang ganon. So yun po yung sa dami kasi ngayon yan, di mo na alam kung nagagamitin mo eh. Kung may sakit kang ganitong klase ng ano, basically pag sugat, anong panggagamot mo sa sugat? Betadine na ngayon, magaling yan eh. Hindi na masakit, mabilis pa, natutuyo agad. Okay. Sa kanila parang may yun nga, balm ang tawag dyan. Men? Balm. Balm. Actually, may kantang ganyan. And then, Gilead, sikat kasi doon. Lugar po yan. Sino yung judge na taga Gilead? Nakalimutan ko din. Parang si ano ata eh. Gileadite. Nakalimutan ko. Basta yung lugar dyan ay kilala nga dyan sa balm. Paulit-ulit sa Bible yung mga 3-4 na beses. So, pag pinag-uusapan yung balm of Gilead, parang magaling na panggamot. Okay? So, ano magaling mga penicillin? Alam niyo ba yan? Wonder, ano daw yan eh. Na-discover. Ang galing oh. Yan, ginagamit sa maraming application. So, itindihan ang title natin, Is There No Balm in Gilead? Sa Tagalog, wala bang panggamot sa Gilead? Obviously, tanong nyo, pero sagot doon, meron. Okay? Is there no physician there? So, meron din. Kaya ang actually natin ngayon, tema natin ngayon is, subtitle natin, How Hard It Is to Restore Backsliders. Okay, so meron tayong preaching sa backslider. Ito naman, focus tayo doon sa pag-aakay ulit. Ma-restore sila. Amen? Kasi lahat tayo nag-backslide din eh. Iba-ibang level nga lang. Iba, 1 taon, yung iba, 1 buwan. Diba? So, pag-usapan natin kung ikaw sakaling andun, ikaw yung kalagayan mo, ganon, or ikaw naman yung nag-aakay. Kaya nga, ulitin ko, ang subtitle natin, How Hard It Is to Restore Back. Mahirap. Pero pag naintindihan mo kung anong meron sa kalagayan na yon, or ikaw, maaaring napunta ka doon, mas makasolusyonan mo. Amen? Alam pinagkaiba yan sa troubleshooting ng sasakyan, ng kahit ano pa. Pag alam mo kung anong meron, susolusyonan mo. Okay? Pero again, mahirap. Hindi madali makikita natin ngayon. Okay, so, siya natin. Ang nakalimutan. Sabi dyan, at that time, said the Lord, they shall bring out the bones of the kings of Judah. Sino yung they? Hindi sinabi, pero malamang, nasabihin ko sa inyo, ito yung mga kalaban nila. So, kasi nung panahon ni Jeremiah, kung binabasa yung Bible nyo, pag namatay yung hari, madalas ang hinidlibing. Parang naalala ko, mayroon sa Isaiah nito eh. Hinahanap ko kanina, hindi ko makita. Meron yan eh. So, mauulit na naman dito yon ha? Yan, depende yun eh. Kasi City of David, Jerusalem, mayroon pang another city doon, parang mas Jerusalem din yun eh. So, ano yung napansin nyo doon? Lahat ba ng hari nilibing doon? Hindi, di ba? Minsan, sa loob ng Jerusalem, and then mayroon pang yung tinatawag na the sepulchre of the kings. Yung iba, wala doon, dito lang. Parang si Marcos, di ba? Libing yan ng bayani. Noong una, hindi yan pinalibing. Nagkakuntsabahan sila ngayon. Nailibing din doon. Importante kasi sa kanila yun. Sa mga tao. Saan nakalibing tatay mo? Hindi ko na nga alam eh. Yung ano, di ba? Inagos na lang para sa Texas daw yun. Daming namatay. Inagos na, bata. Ano yun sa ano no? Pag hindi man lang nailibing yung ng maayos. Ito, malala. Di ba kaya yung mga hari, may sarili-sarili yan kasi ginagalang nila, nilalagay sa magandang place. Di ba, lagi tayo mag-usapan sa, ano, di ba, may mga aircon pa yung mayayaman sa kanilang puntod. Ito yung malala dito. Sabi dito, yung mga bones nila, alam niyo na kung nakalagay sa kabaong, inisa-isa, hari, princess, ito yung mga mayor, kung ano man yan, governor, pati priest. So, naalala ko si Jehoiada, doon din ano eh. Naalala si Jehoiada kasi ginalang siya noon. Tinulungan niya kasi si Joash ba? Joash. Though later, nagloko din si Joash. Kaya si Jehoiada,
hindi nagkakamali sa aking memory, nilibing siya doon sa mga hari. Kasi nga sabi doon, he showed kindness to the house of David. So, naintindihan nyo, pag ginagalang ka, nililibing ka sa tabang libingan. Para pag nakikita mo yung, di ba, sino nakapunta dito sa may Quezon? Di ba, nakapunta tayo doon. Hanggang ngayon, nandun pa, lalo yung kay Rizal. Talaga may nakabantay pa daw doon. At hindi kumukurap. Kumukurap yun. Ibig sabihin lang talagang ginagalang. Amen? Ito yung problema. Pag dumating yung problema nila, okay, alam niyo na yung inaano sa kanila ng Diyos, di ba? Yung pinagbabantaan silang masakop. Ano mangyayari? Ano mangyayari sa mga libingan nyo? Katulad niya, pag nasakop Pilipinas, anong gagawin nila dyan kay Quezon? Lalapas tanganin nila yan. Kaya ito sabi dito, yung mga bones nila, kings, princes, priests, the bones of the prophets, and the bones of the inhabitants of Jerusalem, out of their graves. Aalisin, nakalibing na aalisin. Bakit? Yung dinedesecrate nga, no? Binabastos. Kasi, sumpa yun eh. Ang gagawin doon sa bones, aalisin, and they shall spread them before the sun. Nilabas. Yung baho nun. Wala silang pakialam kasi sinakop lang nila yung mga yan eh. And the moon and all the hosts of heaven, ibig sabihin talagang nakalabas lang dun. Kasi sabi dyan, whom they have loved, sino yun? Yung mga kings. And whom they, sino yung they? Yung mga tao. And after whom they have walked, ang dami ito, and whom they have sought. Naalala niyo yung panahon ni David, lagi nakatingin sa kanya eh. O boss, ano gagawin natin? Mr. President, kung ano man yan. Gano'n naman talaga kasi pag ikaw yung leader, no? Nakatingin sa'yo, naghihintay sa'yo, they wait on you. Kasi sabi dito, matindi, and whom they have worshipped. They shall not be gathered nor buried. Naalala nyo na yung gathered, madalas yan eh. And Jacob was gathered to his people. Kasi sabihin nun, nagkaroon siya ng rest, no? Yung namatay siya, nagkaroon nga ng gathering. Sabihin, ginagalang yung kanyang legacy. Sabi dito, they shall not be gathered, kabaliktaran nun. And then, shall be buried kasi nga, nasa labas na. They shall be for dung upon the face of the earth. So, magiging pataba na lang sila. So, gano'n katindi, medyo matindi kasi sumpa ito eh. Dahil sa ginawa nila, usumpain sila. Anong point natin dito? Okay, medyo focus tayo dun sa mga backslider. Bakit mahirap silang i-win again? At kayo din, kaya wag na kayong hayaan yung umabot kayo sa ganun na aakayin kayo, and then ang hirap yung akayin. Di ba? Nakakita sa iba yan. Kung nag-stay kayo dito, kitang-kita nyo yan. Ikaw mismo yung tatanong, oh, church tayo dati, okay ka naman eh. Di ba? Wala kang problema, okay, kasi malapit ka sa Diyos. Pero pag nag-backslide ka na, ang hirap na, parang ano nangyari. Huwag yung hayaan mo punta kayo sa ganung kalayo, mahirap. So, sabi dito, kaya point number 1 ko, may point pala ako dito, napakadami. 14. Bakit mahirap i-win yung mga yan? Win back or restore? Kasi, kung napansin nyo dito, anong ginawa sa mga, mga leader nila, parang winnership na nga eh. Alam nyo, may mga kulto ganyan, minsan nagasalita rin ng patungkol sa Diyos, pero pag, uy, maganda yung sinasabi mo, kausapin kita lalo, para ayaw. At pag sinabi, ito sinabi sa amin ni Spurgeon eh. Ito sinabi ng pastor namin. Ito sinabi ng propeta namin. Ito. Ano ba ito to? Nakita nyo nagkakaroon ng conflict. At bakit di makapasok yung salita ng Diyos sa tama at puro? Minsan dahil sa mga kanilang mga leader. Kaya point dito is, huwag nyong sambahin ha. Kaya point number 1, bakit mahirap silang akayin? They have exalted men rather than God. Iwasan nyo po yan. Kaya sa atin dito, wala tayong ganyang programa. Baliktad nga eh. Kasi napakadelikado talaga nun. Even sa pastor, pag nakita niya, parang kahit anong sabihin ko dito, okay lang sila. Akala mo lang yun. Importante, tama yung sinasabi mo, tinuturo mo. Kasi iba dyan, baka hinahanapan ka ng butas. Amen? Nakikisakay lang yan. At delikado yun. Tataas ang ulo mo. Tataas ulo mo. Lalaki ulo mo nun. So, pero sila, sinamba na nila halos yung kanilang mga leader. Ngayon, ang hirap niya kakayin.
I believe yun yung sinasabi dito, kaya sinabi ng Panginoon yan. Ba't niya pa i-bring up tong mga to? Kung hindi yun ang tema niya. Okay? So number 2, number 1, they have exalted men rather than God. Mga leader nila. Ano pa? May basa niya nga. Ready, go. That remain of this evil family, which remain in all the places whither I have driven them, saith the Lord of hosts. Okay, yan muna, no? So, ano napansin nyo dyan? And death shall be chosen rather than life. Sa Tagalog, mas gusto pa nilang mamatay, either sa sarili nila o sa iba. Anong klase tao to? Nakakita na ba kayong ganon? O di ba, mga nagpapatiwakal nga eh. Ang nare-risk pa yung mga rescuer. Nakita nyo yung panood nyo sa ano eh. Doon may technique din yung mga mag-rescue, di ba? Yung na-rescue, mapakamatay ako. Iba naman talaga natuluyan na. Panood nyo ba yung tumalon sa electric, sabog eh. Ano nasa utak nun? May preaching isang pastor ganun eh. Sa November. Horror na sa Halloween. Kasi totoo rin, sinabi rin sa Bible yun, sa Proverbs ata, they love death. They that hate me or hate my words, love death. Diba? Kaya panahon na yun, mga death metal eh. Alam mo yung death metal? Ang mga tanga, tapos yung mga, nila eh. Ano ba ito? Baka ito? Tanga ba ito? Ewan? Diba, nagpapabort ng anak, diba? Ba't ka demonyo? Ito yung sasabi kasi dito. Ngayon, again, ang context ito, mga Israel to, tsaka Hudyo, yung mga talaga nag-backslide na raw, mas pipiliin pa nila yung death, no? Obviously, sinasabi dito, sa halip na sumunod sila sa Diyos, mapatawad sila, ma-rescue sila, ma-restore sila, mas gusto nila mamatay. Ang tindi naman ito. May ganun ba? May ganun ba, Julia? Mga tao? Ayun na nga, nakalagay na nga eh. Pero kung salamat kayo, kung di nyo alam yan, wala kayong kaibigan ganyan. Pero mag-iingat kayo kasi may mga ganyan tao. Pero ang point ko dito, pansinin nyo, sabi niya, residue of them that remain of this evil family. Yun ang tawag sa Judah. So again, huwag kayong papadala din sa mga kahit mga Baptist yung iba, ganun, parang basta, God's chosen people, Israel. Alam mo, kulang na lang, sambahin eh. Yun nga tawag sa kanila. Ngayon, salamat sa Diyos, may natira naman sa kanila. Alam naman natin niya, kaya nga nakarating hanggang sa atin yung pananampalataya. Pero, yun ang tawag sa kanila ng Diyos. Pamilya, ang loko-loko na, mas gusto pang kamatayan kaysa sa buhay. So, ang point natin dyan, kanina, tinaas nila yung mga tao, kaya ang hirap nila ikayin. Hirap nalang bumalik sa Panginoon. Kasi mas idol na nila. Again, kahit mga Baptist, ganyan po. Papakita mo na yung Bible. Sabi sa yung, pre-trib, nasaan? Yung sinabi ni, ni Peter Ruckman, eh. Galong ba yun? Napakagaling nun. Ito sinabi ng Bible, paano? O ba't ayaw nilang tanggapin yung sinabi ng Bible? Kasi, mas idol nila yung tao. Yung mga iglesia, ganun din yan. Lalo Soriano, no? Yun ang tama kasi, sabi ni Soriano, lalo naman si Manalo. Binasa kasi, labas sa feed ko yung Isaiah something, nasa Far East lang, si Manalo. Agad na si Manalo doon. Kasi, yung idolo yung tao. Amen? Dito naman, ano yung binibida nila dito? Pamilya nila. Alam nyo, ganyan niya. Kaya yung mga Duterte, ganyan niya. Yabang niyan. Malakas talaga kung malakas. Pero tayo, yung pamilya natin, siyempre pinapangalagaan natin, pero hindi yan magdadala sa iyo sa mali. For example, yung anak ko si Peter. Tay, gusto ko ng drums dito. Gusto ko talaga. Sige na nga. Kasi gusto ng anak ko eh. Ganong magrason eh. Hindi tayo ganun magrason. Amen? Ito kaya sinasabi na sa kanyang salita ng Diyos, yung pamilya nyo, ang sama na. Ngayon point natin dyan, they have followed their family even
to evil deeds. Nangyayari po yan. Hindi na maka-atras. Kahit sa ibang church, may kilala akong ganun. Bakit sila? Lahat sila nawala sa church. Kasi yung nagkasala, yung anak. Ay, nakakaya yung anak ko. Ba't di kayo magpa-restore sa Panginoon? Eh, yung church, para yan, dyan ang isa sa specialty ng church yan. Mag-restore ng tao, di ba? Ba't kayo aalis lahat? Ano yun? Huwag nyo nang asahang ibayo yung standard ng church dahil sa inyo lang. Amen? Napalad nga kayo, dapat nagtutulungan kayong pamilya kayo, marami kayo dito. Ako, naranasan ko, ako lang mag-isa, di ba? Okay din naman, kasi meron mo. So, mag-isa talaga dito, si Christian. Ayusin mo ba yung trigonometry mo? Pero hindi madali yan minsan, amen? Kasi wala nagpapalas, pag labas mo dito, iba na yung environment. Pero piliin mo yung katotohanan. Itong mga to, hindi na eh. Solid kung solid sila sa pamilya nila, solid naman sila sa kapahamakan. Meron mga Mormon, ganyan po yan. Kahit ng Catholic dito. Kung mali, ay tatay mo, lola mo yan. Kaya sila, they have followed their family even to evil deeds. So, ang hirap ng akayan. So again, imagine nyo kung kayo, soul winner kayo or nire-restore nyo yung tao. Kaya pinag-aaral natin dito, mahirap nga, pero may pag-asa naman. Pero, antindihin mo, mahirap. May mga ganong factor. Okay, move on tayo. And nabanggit ko lang din dito, yung sa verse 15, ganun din kasi yung tema dito. Sabi dito, we look for peace, but no good, tama ba to? Yan nga. Ang ano ko pa doon, even punishment against them by the Lord is done. Ibig sabihin ko, pinaparusahan na yung pamilya mo, dapat na nararamdaman mo na yon. Di ba? Galit ang Diyos sa pamilya mo. Bakit? May kasalanan. Anong gagawin mo? Susunod ka ba doon? Susunod ka ba doon? Hindi dapat. Pamilya ko yun eh. Oo nga eh. Kung gusto mo silang madala sa tama, ikaw na magpakatino kung ikaw ay nabigyan na ng pagkakataon. So lahat sa inyo, ako ganon. Yan, sinasabi doon kahit si Diyos, kahit sino pa yan. Lahat kayo, dadalhin nyo sila kung magtapat kayo sa Panginoon. Huwag kayo sasama doon dahil lang kapamilya nyo. Tandaan nyo po yan, napakalaking yan. Points niya sa buhay Kristyano nyo. Okay, so move on tayo. Hindi nga, gusto ko sa 15, no? Medyo pasok dito. Yun nga, sabi dito, we look for peace but no good came, and for a time of health, behold trouble. So naghanap sila ng kaginhawaan, wala. Kasi pinarusahan yung pamilya niya eh. So pero nga, pwede ka na magbalik loob sa Panginoon. Nakita mo yung pamilya mo, talagang ayaw. Ikaw yung magdadala sa kanya, magtapat ka muna, palakas ka. Mas maglaki yung chance na madadalo sa Panginoon kaysa naman sumakisama ka na doon. At sa mga inaakay natin, ganyan, madalas natin ito na encounter. Pero may pag-asa naman. Tuloy ko lang sa verse 5, sabi dyan, why then is this people of Jerusalem slidden back? Yun na nga, binanggit na yung backsliding, no? So alam yung backsliding, andun ka na sa magandang, dahil mahirap, parang sasakyan nag-sliding. So, bumalik ka. Galing ka dito, papunta ka doon, medyo nahirapan, bumalik. So, spiritually, hindi maganda yun. Tuloy ka lang, dapat. Pag mahirap, na-encounter mahirap, hindi ka tulong sa Diyos, tutulungan ka naman. Pero sabi dito, why then is this people of Jerusalem slidden back by a perpetual? Alam yung perpetual? Ito yung Catholic, alam ko narinig yan eh. Ano siya? Perpetual. Kaysa si Maria daw ang, perpetual, forever yan. Hindi natatapos. Okay, para everlasting din. Pero tuloy-tuloy yan, perpetual. Sila daw, ganun na. Minsan kasi iba nag-backslide, natuto. Nag-backslide ka, natuto ka, nahiya ka, bumalik ka, backslide ulit. And then, iba, hindi na nag-backslide kasi parang ayoko nun eh. Dapat ganun. Sila, patuloy. Para sa Book of Judges, and then even sa panahon na to. Sabi dyan, they hold fast. They say, alam niyo, hold fast, King James.
Pag sinabing hold, hold. Pag fast, mabilis. Hindi mabilis, mahigpit. Okay? Tandaan niyo na, fasten their seatbelt. Ayan, fast. Ano yung deceit? Panluloko. And then, they refuse to return. Ang context yan, obviously, bumalik sa Panginoon, yun ang tama, pero ayaw nila. So again, ang mas naiintindihan natin yan sa church lang. Kaya sino naman kilala nyo dito na ayaw na sa church? Ayaw na bumalik, hirap nang bumalik. Kaya lalo yung mga dito, nauna. Alam nyo yan. Ako dati, may mga kilala akong ganun. What yung mga church? Kung ano-anong pagsasabihin na. Actually, madadaanan natin ng marami dito. Hindi mo maintindihan. Gaano ba kahirap? Kung nagkamali ka, magsisi ka, sorry ka, ano ba, balik ka na ulit. Tapos, may pag wala ka kasi sa ganung kalagayan, parang ang dali nga rin. Kaya nga inaaral natin eh. Minsan talagang hindi madali. So, kung sakaling improve nyo yung ating wisdom nyo, no? Para matulungan natin sila. Pero, hindi madali minsan. At ang dahilan dito sa point na to, Number 3, they fool themselves making excuses. Yun ang aking naging point. Kasi nga, nag-backslide sila. And then yun nga, panloloko. Sino niloloko nila? Minsan tayo, sinusubukan nila, pero niloloko talaga sarili nila. So again, naalala ko kasi mga kilala kong ganyan. Hindi ako mag-church dyan kasi fill in the blanks. Kung ano mga excuses. Mga excuse na hindi naman talaga katapat-dapat. Minsan mo, hindi na ako nag-church ng 2 buwan eh. O ngayon, dagdagan mo pa 1 buwan, 1 taon. Hindi talaga siya dahilan, excuse nga. Though minsan, ang hirap intindihin yung nangyayari sa puso nila, di ba? Pero excuse yun, pero niloloko nila yung sarili nila. Kasi yung bibigay nilang excuse, iniisip nila para pagbigyan mo sila. O sige, wag mo na akong istorbo para ikaw pa yung istorbo. Inaakay mo nga sa tama. Amen? Niloloko nila yung sarili nila. Ay, sila ang problema. Yung church ay may problema, hindi siya. Di ba? Yung pa lang, yung problema niya. Kasi sinungalingan na. Sa halip na makita mo, ikaw yung may problema. Amen? Ang sakit mo. Sino bang hindi nasasaktan? Alam mo ikaw lang? Alam mo ikaw lang ba? Ilang tao dito. So, wag mong loko yung sarili mo. Ano ba yung madalas excuse? Nakakaya na kasi ganyan. Lahat tayo nagdaan dyan. Ano pa? Wala akong kaibigan dyan eh. Sa buhay natin, ikaw yung makikipagkaibigan. Doon mutual yan. Kaya kasi sabi ko, kung malakas ka, kaibiganin mo lahat. Diba? Mas marami kang chance na maging kaibigan. Amen? Ganun yan. So, hindi pa rin excuse. Diba? Ano pa? Layo po eh. Isang duta ka, nasa church ka na eh. Malayo po kami, sinusundo ka pa. Ano pang excuse? Ano pa? Ang hirap gumising. Matulog ka na maaga. Labahin pa ako. Lugan mo ng maaga, kaya bukas na. Sino nag-araw-araw naglalaba dito? Wala naman siguro sa panahon natin. So yun, niloloko nila yung sarili nila. Kaya, ayun. Ang hirap. Next, sabi dito, I hearken and heard, but they spake not aright. Tagalog, I hearken and heard. Si Jeremiah, mamaya balik-balik to kay Jeremiah at sa Panginoon. Kaya sabi niya dyan, I hearken and heard. Parang nakikita ko dito, pinapakinggan niya. Di ba ganyan, may inaakay kayo? O bakit hindi ka nag-church? Yan. Kasi inaalam mo rin, baka may dahilan, di ba? Ano ba dahilan niya? Pinapakinggan niya, pero, but they speak not aright. Yung sasabihin nila, parang nabagit natin kanina, puro excuse na, hindi na tama. May nakakita pa kasi yung ganyan. Ba't yun ang dahilan mo? Hindi tama yung sinasabi niya. No man repented him of his wickedness. Yung pala siya yung may kasalanan, hindi naman siya mag-repent, di ba? Itama mo yung mali. Yun ang dapat, ba't ayaw? Saying, what have I done? Ano yung sabihin ng what have I done? Anong ginawa ko? Di ba? Pag ikaw nag-reflect ka na talaga sa sarili mo, ano nga bang ginawa ko talaga? Naalala ko yung prodigal son, si Saul, parang nasabi niya yan eh.
So, ganyan yan. Pag may ginagawa ka, nakala mo tama kasi, kala mo tama, kaya mo ginagawa. Pero pag natauhan ka, bakit ka ba ginagawa to? Dapat ganun tayo. Amen? Kung sakaling andun ka, tingnan mo rin yung, hindi yung naka-ready ka na agad na excuse mo. Everyone turn to his course as the horse rusheth into the battle. Nandiyan niyo ba yun? Yung course, yung sabihin, handa ka na mag-excuse agad, handa mo lagi sasabihin mo, yung may bala ka na. O ba't di ka na nag-church? Ba't ako mag-church? Ano ba? Ba't di ka nagbabasa ng Bible? Eh, busy ako eh. Ano madalas siya? Busy ako. Gaano kadalas mong ano yan? Kaya siya nakakabuisit na ewan. Imagine mo, pastor ka, nagtatrabaho ka pa, nag-aakay ka pa. Kasi nang bibigay sa'yo, busy ako. Ang bihira. Yung course niya parang ano na yun na yung excuse niya, automatic na. Alam niyo yung course, di ba? May daan na. Kasi sabi dito, as the horse rushes to the battle. Kasi napakabilis. Kaya ang title ko dito, ang point dito, dismiss relevant conversation. Ganyan po yan, ang hirap niyang yakayin. Alam niya na dapat pag-usapan to. May sagot agad. Alam niyo, dismiss. Uwian. Hindi lang uwian niya. Kaya lang. Natin pag-usapan yan. Ang hirap ng gano'n, mag-aakayin mo. Parang feeling niya, hindi po tati sasabihin mo. Ayun nga yung gawain mo. Kaya pag ginagawa nyo din yan, ma-appreciate nyo yung pastor. Kahit gawin nyo lang yan ng konti at sa isang tao, hindi madali. Amen? Amen. Kaya mahirap kasi dinidismiss agad. Kinumpara pa sa kabayo. Galing. Ang bilis, kaso sa mali. Kabaliktad. Mamaya ako itatali ha. So, tingnan natin kasi 14 points to eh. Ano ba? Bukod sa they have exalted men rather than God, they have followed the family even to evil deeds. Number 3, they fool themselves, making excuses. Number 4, dismiss relevant conversations. Number 7, sabi dyan, yea, the stork in the heaven. Ano yung stork? Panahon namin, candy yan eh. May stork pa ba ngayon? Ano yung stork? Bird yan, di ba? No, with her appointed times. Ano yung appointed times? May schedule ba yan? Ay sabi dyan eh, and the turtle and the crane. Ayun, alam niyo crane. Ang stork din, ibon din yan. Ayun, turtle. Ha? Ayan, galing niya. Tandaan niyo yun? Kala ko turtle lang to eh. Hindi kasi puro ibon eh. Hindi mo alam ang ibon din yan. And the swallow. Alam niyo, swallow. Ibon din yan. Okay? Sabi dyan, observe the time of their coming. Saan pumupunta sila? Konting science tayo ngayon. Saan pumupunta yung mga ibon? Napansin, kasi hindi natin na-observe, you know? Pero pag ikaw yung nasa, medyo, anong tawag nila dyan? Nasa equator kasi tayo eh. Anong tawag nila sa nasa taas sa baba? Kalimutan ko, may tawag dyan. Tropic, ano eh. Basta doon sa medyo taas at medyo baba, yung mga ibon daw po, anong ginagawa niya? Nagmamigrate. May ano yun, alam nila. Wala silang kalendaryo, hindi mo magbasa yan. Pero alam nila, iinit na naman. Mainit dito, doon tayo sa malamig. Or malamig dito, ikot. So, mamanghang, galing natin, scientific to eh. Yung mga ibon, alam nila kung kailan sila babalik, luluwas. Yung mga tao, ano daw? But my people know not the judgment of the Lord. But judgment? Kasi alam mo ba kung galit na sa yung tao? Alam mo na ba yun? Ano tsura ng galit? Sa salita pa lang, di ba? Mga DM, nakapunta ka dito. Galit ba yun? DM! Medyo galit na yun. Di ba? So, ramdam mo yan dapat. Ay lalo sa amin sa ganun lang, sa salita lang yun, sa email lang, nararamdaman mo na yun. Sinabi mo, urgent. Pag wala, muna, please lang yan, mamaya, susumbong ka na yan. So, nararamdaman natin dapat, pero itong mga tao daw, may people pa to, hindi alam ang judgment. Hindi nyo ba alam, pag sinungaling ka, pag pumapatay ka ng tao, anong judgment ng Diyos dyan? Hindi mo alam.
Mga bata lang, pag tamad ka, anong aabutin mo? Ayaw mag-aaral. Hindi mo alam? Pag sinungaling ka, hindi mo ma-attend, hindi mo alam ang judgment ng Diyos dyan. Nagmumura ka, nagsinungaling ka, nagnakaw ka. Dapat alam mo na yun. Yun ang rhetoric ng Diyos dito, ang galing eh. Yung mga ibon nga, ano mo alam niyan? Pero alam niyan, pag time na, ako, may great na yan. Pero ano nangyari dito? Kaya ang point ko dito, teka, yan. Do not know or wish to know the consequence of their action. Consequences. Hindi ba nila alam nila, pero parang ayaw nilang alamin. Eh si ano nga, ganyan, hindi naman naparusahan eh. Ang Diyos ba, magkukulang ba siya? Nakakalimot ba siya? So dapat alam natin yun. Hindi nyo, pero yung mga backslider, parang ano, okay lang to. Diba? Ganyan yung mga yan eh. Okay lang to, wala mangyayari masama. Wala, may ibang church pa naman. Saka na, pag hindi na ako busy, okay lang kaya yun. May sakit ka, yun. Kaya marami bumabalik sa church pag may sakit na. Okay? Do not know or wish to know the consequence of their actions. Number 6. 8 and 9, bilisan ko na lang. Sabi dyan, pero maganda tong point na to eh. Sabi dyan, how do you say we are wise? Tanong sa kanila ng Diyos ha. Kasi itong mga audio kahit ngayon, akala nila matalino sila eh. Pero tanong, paano ba sila naging matalino? Paano sila naging... Ina mo, totoo yun eh. Sinabi rin sa Bible yun eh. Saan ba sinabi yun? Tingnan mo ha. So yan. Limutan ko eh. Basta may, ang pag nakita daw sila ng ibang tao, sabihan, galing nitong taong to, ang galing. Dali ah. Ganda kasi yun eh. Limutan ko. Basta yun. Basta ang sinabi sa kanila, yung batas daw nila, parang tayo. Nabanggit ko last time sa inyo, sino yung... Pag may pera ka, saang bansa ka pupunta? Kung makakapili ka. Nga, Stephen. Saan nga? Bilis. Sa'yo to, sino? Canada. Anong bansa? Paano sila naging, paano malalaman? Ha? Kalayaan. Paano malalaman kalayaan ka doon? Next year, wala na. Paano malaman? Ano yung mag-determine ng long term ano ng mga bansa? Status nila. Yung kanilang mga batas. Kung yung batas niya, katulad yan, malaya kang magsalita, malaya kang magprotesta kung sakali. Diba, ganun yan eh. Kaya matalino itong mga taong to kasi ang batas nila is maganda. Eh pag yung batas nila, katulad sa Saudi kunwari, tsaka sa, sino ba itong isang Middle East, yan pa Saudi, tsaka UAE, ganyan. Pag nagsinungaling ka daw, putol dila. Pag nagnakaw, putol. Kaso yung mga mayaman sa kanila, hindi nagaganon. Kasi may hypocrisy, di ba? So gusto mo ba sa ganon? Kaya sabi dito, paano nyo nasabi matalino kayo? 8, no? And the law of the Lord is with us. Lo, certainly in vain made he it. Sa Tagalog, parang walang kwenta yung batas ng Diyos. Hindi walang kwenta yung, pero dahil di sinusunod, parang walang kwenta. And the pen of the scribe is in vain. Well, nabaliwala naman, pasulat-sulat pa yung mga scribe. Talagang bawal magkamali yun kasi pag iba yung salita, iba yung kama, iba yung mali na yun. Nag-ingat-ingat pa sila, hindi naman susundin. The wise men are ashamed. They are dismayed and taken. Lo, they have rejected the word of the Lord. And what wisdom
is in them. Yun. So, pag hindi mo sinusunod daw, para ka na rin bobo rin. Sinusunod mo, matalino ka. Kaya ang point natin dyan, ano? Forsaken wisdom. Sinayang mo. Sinong pinakamatalinong na ano ng batas? Kasi tinitimbang-timbang po yan eh. Ano alam niyo yung batas ngayon? And divorce na lang. Ano, tama mo magkaroon divorce? Paano yung iba? Gusto maghiwalay eh. Binabalance po yan. May debate dyan. Meron silang mga written argument. Tama lang, di ba? Kasi nga, importante, pag isa batas yan, ipapatupad yan. Kaya yung sulat ng batas dapat napakatalino hanggat maaari. Kasi may tatalino pa ba sa Diyos? Wala na. Kasi hindi na naman susundin. Hindi ka matalino. Parang iniwanan mo yung wisdom tsaka salita ng Diyos. Ganon ginawa sa akin ng Judah. Napakaganda na nilang Israel. Ang ganda na ng batas, wala lang tatalo doon, hindi naman nila sinunod. Kaya katangian ng mga backslider. Yan, forsaken wisdom tsaka God's word. Pansinin nyo yan. Kunwari, si DM, di na umaten. Anong gagawin? Wala naman sa Bible yun. Pwede namang di umaten eh. Siyempre, gabanata mo ng Hebrews 10:25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the man of some is, but exhorting one another. So much the more as we see the day approaching. Hindi naman yung ganun eh. Pag binaliwala mo yung Bible, wala na talaga. Wala na. Kasi hindi naman ito pwedeng pilitin eh. Magawa tayong programa dito. Basketball tayo sa loob ng church para yung mga sa basketball. Hindi tayo ganon. Do iba ginagawa ganon. Yung mga maniwala ko may mga churches na ganon, literal, na may show sa church nila. Kasi nga hindi na sila spiritual. Ngayon, so di madali, no? Kasi pinosake na kayo wisdom eh. Ayaw nang makinig eh. Ayaw nila mag-reason. Basta. Hindi ko feel dyan eh. Hirap. Okay, number 6. Forsaken wisdom and God's word. Verse 10. Therefore will I give their wives unto others and their fields to them that shall inherit them. Ayan. So, yun. So, anong gawin doon? Dahil sa mga kasalanan nila, ayaw nilang makinig. Medyo siningit yung judgment. Anong gagawin sa kanila? Yung asawa daw nila, bibigay sa iba. Ayun nga kasi pag sinakop ka, gano'n na yun. Ang Diyos gagawa na ibig sabihin, pag ikaw ay, di ba ganyan, pag sinakop ka dito, di ba, wag naman, asawa ko si Mamayan, na kung sanadaan ng mga Chinese. Pag sinakop na nga tayo, ano magagawa ko, di ba? So, gano'n yun. So, malala, di ba? Pero, yun nga parusa sa kanila. And their fields, so may kalupaan ka, dami mong fields. Ano mangyayari doon? Wala na yun. Nanakawin na nila yun. Kasi sabi dito, may binigay na dahilan na naman. For everyone, from the least even to the greatest, is what? Given to... Anong given? Binigay sa covetousness. Hindi, pag isang given, mamaya after naman. Sino ba yan? Pag sinabing given, doon ka na, yun ang gustong-gusto mo. Okay? Yan ang ng Bible ha. So, yung mahinang tao, mahirap, maliit, hanggang sa mga pangyarihan, lahat ay covetous. Pag sinabing covetous, gusto lagi yung mga sarili, di ba? Uy, gusto ko din yan, gusto ko din yan, gusto ko din yan. Pag tinignan nyo po yung mga, kasi mahilig ako sa geopolitics, inaano ko lang din, ina-observe ko lang. Kaya daw yung China nakakapag-spy sa Australia, sa US, alam niyo ginagawa nila, may mga binibili lang sila diyang politiko. Bandang huli, bakit kampi na sa China to? Kasi Duterte. Ba't kampi sa China yon? Dahil galit sa iyo? Hindi lang, nabili na yon. Ibig sabihin, magagawa ka ng batas kahit talong-talo yung mga Pilipino, papabura mo yung China. Kasi ikaw lang yung kakausapin ko. Ba't magpapalit ang Pilipinas? Kasi covetous ka, gusto mo ng pera. So, ganun lang yung kasimple. Ito, pag may ibang church, bagay, ito mga to.
Hindi mag-church dito sa ganitong church yun, pagandahan yun. Gusto nyo, gusto mo malaki, maraming artista. Ganyan. Bahala kayo dyan. Kubetos yun. So pag halos lahat daw ng tao, gano'n na, ano mangyayari? Galit ang Diyos sa kanila. At ganyan po yung mga, again, mga backslider. Pansinin niyo, pag tinanong niya yan, ba't di ka na nag-church? Kasi sa ibang church, ganito eh. Ha? Nakakita ng dahilan. Anong kinalaman na sa paglago mo? Maganda nga, sabay-sabay tayong lalago dito. Amen? Hindi naman pagkakait sa atin ng Diyos yan, ano man yan eh. Kaya nga, pinapakita ko pa sa inyo yun eh. Nung tayo sa diadem, yan, pinagpala ng Diyos. Unti-unti yun, hindi yung basta-basta. Ganyan ang mga baptist. Hindi yung bigla-biglang, kulto yun. Pag gano'n, nakakatakot yun. Mga lumapit kay Abante, di ko alam. Okay? So, yan. Kaya, sabi ko dito, give vent to covetous. Ganun lang. Ang hirap yung mga backslider. Ang hirap kasi. Ba't ako babalik dyan? Anong mangyayari sa paglago? Lalago ka, ayaw mo. Okay, number 8. Verse 11, sabi dyan, for they have healed. Ito pong verse 11, actually hanggang nasa note ko dito. Ewan ko, napansin nyo ba to? Inulit na to from chapter 6. Nalala nyo? Hindi. Inulit po yan from verse sa chapter 6, itong 12 dito. Sa 8, 10 dito. 10, 11. Tingnan nyo sa Bible, sa chapter 6. Chapter 6, verse 13 to 15. Inulit po yan, okay? Halos word for word, halos. So again, pag inuulit, ibig sabihin, importante, in-stress, in-emphasize. So pero mayroon tayong point dyan. Ano sabi dyan? Verse 11, for they have healed the hurt of the daughter of my people slightly. Slight lang. So pinagaling daw yung hurt. Kaso konti lang. Paano daw? Saying, peace, peace, when there is no peace. Binobola. Ayan. So ganyan po yung mga false teacher, tsaka yung mga kahit yung mga mahinang kandidato, ganyan. Kahit walang kapayapaan, may kapayapaan, walang gera dyan. Nagbombahan na nga doon sa wala pang gera. Hindi pa nagkakagulo. Sa Maynila daw, wala nang pera. Yung mga ganong, iwan ko, anong pinapatama niya doon. Siguro yung nakaraang administrasyon. Di ba? Ganyan naman yan eh. Diyan pa ba kayo? Anong point doon? Nilagay ko lang dito, yun nga, peace, peace when there is peace. Wala naman pala talaga. Ang point ko lang, hypocrite concerning good works. Ganyan po yung mga backslider. Actually, gusto ko naman talagang bumalik sa church eh. Gusto ko talaga ilagay na yan. Gusto ko talaga doon eh. May sinasuggest ako, hindi sinusunod eh. Yung mga ganyan, sana hindi pala pa kayo sa ganyan, pero iba sa ganyan, ganyan eh. Pati programa, gusto pa kailaman eh. Pero excuse lang pala yun. Kung may suggestion kayo, di pag-usapan natin. Pero wag mong gamitin nyo na para dahilan para mawala sa church. Amen? Ngayon, so tuloy ko lang. Lagi, maaga pa naman eh, no? Sanay ka yung alas 10, di ba? So, hypocrite concerning good works. Ano pa? Verse 12. Ito, inulit na rin, di ba? Ulitin ko na lang. Ulitin sa verse 6, chapter 6 eh. Were they ashamed? Nahiya ba sila? Walang hiya. Nahiya ba sila? Nung ginawa nila yung kaloohan nila, nahiya ba sila? Nahiya ba sila? Nay! Hindi! They were not at all ashamed. Pag sinabi at all, kahit konti, wala talaga. Hindi na to. Neither could they blush. Ayan, naalala niyo siguro yan. Blush. Amen? Ano yung blush? Nahiya. Hindi nahiya. Si Duterte ngayon, anong balita kay Duterte? Kasi sa COA daw siya yung, ano nangyari kay Piatos? Wala ko ba, kina-question nila dati yun. Wala tayong alam sa balita. Anong tawag yun? Controversial fund ba? Hindi. Hindi controversial yun. Confidential fund. Alam niyo, confidential fund. Basta bigyan niyo akong pera, bahala na ako dito.
secret. Tas ngayon, ano na siya daw? Nabayaran na yun. Saan na ba ako? Yan. So, madali na yung point dito, ano? Anong katangian minsan ng mga backslider? Itong second part, ano na lang yan? Ito nga yung dahilan. Ano yung? Dahil wala silang hiya, they shall fall among them that fall. Yari din sila. Katulad na nangyari sa iba, ganun din sila. In the time of their visitation, they shall be cast down, saying the Lord. So, anong point number 9? Walang hiya. No shame. Ganyan po minsan yung backslider. Alam mo na dapat nahiya ka. Okay, itama mo na. Hindi yung... may mas matindi pa nga mamaya eh. Kaya makaka-observe na sa mga... Kasi binabaliktad nila eh. Yung hiya, sa halip na mahiya sila, ay, nahihiya ako. Di ba? Parang... Isa pag may dinadalaw tayo, alam nakita niyo iba, tumatakbo pa. Ay, yun si Pastor. Hala, ano gagawin ko sa inyo? Pero nahihiya kasi yun. Alam nila, wala sila sa maayos na kalagayan. Iba naman yung babalik ta rin. Kapal mukha naman. Basta, kamusta ka dyan? Kamusta? Kamusta? Ako kamustahin mo? Ikaw nga kamustahin ko eh. Oh, isma kayo dyan. Church na kayo. Ikaw. Oo to, okay lang ako. Ganyan yung mga yan eh. Okay, paano ka lagi okay? No shame. Tuloy ko lang. Ito medyo madami, no? So, yan sa pangalawang bahagi, sabi, therefore, they shall fall. Ay, malalaglag or paparusahan. Sa 13, I will surely consume them. Pag sinabing consume, lalamunin. Alam, hindi sila kakainin. Ibig sabihin, paparusahan ng gusto. Said the Lord, there shall be no grapes on the vine. Usunugin kasi lahat yun eh. Kala mo matitira. Pag nasakop yun, pag yung mga yung nasa rep ko, inalis na nila, magpipitas na lang ako sa labas. So, ganyan minsan yung mga ano natin. Eh kung wala ka rin mapitas. Nor figs on the fig tree. Yung fig, yung medyo hindi na masyadong social na pagkain sa kanila yan. Pati yung daw ubos. And the leaf, pati dahon. Pag gutom ka, kainin mo lahat eh. Eh kaso wala na rin. And the things that I have given them shall pass away from them. And then sabi niya sa 19, behold, the cry of the daughter of my people because of them that dwell in a far country. So nung naalala niyo yung far country, ito yung lagi panakot ng Diyos kasi nga, hindi mo mapakiusapan yan. Kasi mapakiusapan mo lang, uy, suko na kami. Ano sabi mo? Hindi maintindihan. Nadala sa north eh. Siya yung daanan talaga. Is not the... Yan. Sa verse 20, ganun din. The harvest is past, the summer is ended, and we are not saved. Sabihin, tagal ng kaligtasan natin. So, lalo pansinin niyo yung verse... saan na yun? I will surely. Sigurado. May pangako Diyos sa kanila, kaso judgment. So, ganyan po yung mga backslider. Point number 10, punishment is sure. Sigurado yun. Hindi lang naman nag-church eh. Ayoko na eh. Hindi ko na kaya eh. Minsan may expectation sa atin ng Diyos na, di ba? Maglingkod sa Kanya, ligtas ka, naligtas ka, backslide ka dyan. Ay, okay lang yun. Hindi pwedeng okay yun. Hindi okay yun. Sigurado yung parusa. Basta, kilala ako, nag-backslide, wala, meron yan. Minsan kasi di natin naintindihan kung paano kumilos ang Diyos ngayon. No? Ano yung pwede niyang gawin at ginagawa niya sa mga taong nakadisplay sa Kanya. Alam niyo ba? Malamang yung mga hindi, darating na lang yun, pinapausahan sila ng Diyos. Ba't kaya walang kapayapaan ng buhay ko? Di mo pa alam? Lumayo ka sa Diyos? Hindi mo alam kung bakit ka ganyan? Again, ang point number 10 lang, sigurado ang punishment. Sigurado yun. Next. Galit na. Malapit na tayo.
Verse 14, sabi po dyan, why do, kayo nung basa, ready, go. Kasi pansinin nyo na nagbago yung ano no, yung sino nagsasalita. So ito na yung taong pinaparusahan ng Diyos. Kaya parang inaano sa dyan, oh, narinig nyo na, mali ginagawa nyo. Anong ginagawa? Ba't nakaupo pa kayo? Ganon, di ba? So ano dapat yung gawin kung alam mo na? Mga backslider. Alam nila yan. Kaya nga nagtatakbuhan yung mga yan. Pag ano eh. So huwag ka nang umupo dyan. Anong kailangan mong gawin? Dapat mong gawin? Assemble yourself. Sabihin, idamay mo pa iba. Huwag tayo mag-backslide. Bumalik tayo sa Panginoon. Ano pa? Let us enter into the defense cities. Tinutukoy na defense cities dyan. Ano? Di ba pag nasa kalooban ka ng Diyos, secured ka, protektado ka niya. Alam niyo ba yon? Nagsisigaw na, tinalik ko yung kasalanan mo, dito ka. Ano man yan, kung saan, natiwalag ka or something, or napahiya ka, hinami mo, mali ka, and then, bumalik ka sa Panginoon, ano? Anong pwede mo asahan? Siyempre, puprotektahan ka niya. Eh sabi dito, and let us be silent there. Huwag ka nang maingay. Kasi alam mo yung iba, problema sa atin, nakakita ba kayong tao, pinapagalitan na, nagmumurmur pa? Kasi minsan, nagre-rebelde yun dito. Hindi niya mapigilan ito, yung bibig. So kaya tumahimik ka na dyan pag nalaman mo naman. Sabi for the Lord, bakit tayo nagkaganito? Hath put us to silence. Maalala niyo po sa gospel, madalas yan eh. Jesus, madalas, they put him to silence. Yung mga matatalino, nagmamalaki, tatanungin pa siya, asarin pa siya, bandang huli, mali pala ako. Ang galing ni Jesus magsalita. Hindi na salita kasi yung pinaka ano doon, yung isa sa mga last na encounter niya, yung sa Caesar, di ba? Sabi niya, magtatax ba kami? O sa Diyos lang kami get tithes? Ano ko lang paraphrase ko lang. Nasabi ng Diyos. Kasi pag sinabi niyang sa government, taksil ka naman sa Diyos. Sinabi sa Diyos lang, taksil ka sa government. Nasabi ng Diyos, tinanong lang sila ni Jesus. Sabi niya, render. Hindi, kaninong mukha yung nasa coin? Yan, tanong pala, no? Hindi sa kay Caesar. Render unto God, render to Caesar, with that which is Caesar's. Ibigay mo yung kay Caesar, yung sa Diyos, ibigay mo yung sa Diyos. Oo nga, no? Ano sasabihin natin daw? Wala. Nanahimik sila. Napatahimik sila. Kahit itong mga ito gusto ng debate, hindi tayo mag-debate, pero nakahanda tayo dyan. Actually, daling ibagsak ng mga yan eh. Kaligtasan lang, sa Bible pa lang. So, ang Diyos, pag ikaw napahiya ka, nagkamali ka naman talaga, anong gagawin mo? Re-rebelde ka pa? Tumahimik ka na lang. At mas maganda para sa iyo yun. Makinig ka ulit, magsimula ka ulit. Huwag ka mayabang. Kasi sabi niya, ang Diyos daw nagbigay ng gall to drink, napakapait nun. Pero, nilalaraw nga nun, yung condition mo ngayon, kaya wala ka sa magandang condition ngayon, nagtamad-tamad ka. Nag-aaral ka naman. Tapos ngayon, hindi ka makabili ng aircon. Hindi. Social lang ang aircon. Electric pa lang. Diba? May kilala ko si daddy kasi si daddy malambot ang puso nun eh. Electric pang bulok-bulok na lang. Yung tawaran pa eh. Sabi ni daddy, sige na. Wala po kami electric pan eh. Sige na nga po. Nakita mo yung ganon? Yung isang pastor, may kinukwento pang ganon eh. Yung nag-backslide daw sa kanila, sabi niya, mahirap pa sa daga. Mahirap pa ba sa daga? Kasi yung isa naman, si pastor dito naman nagkwento nun. Sinumpa ng magulang. Kakain ka ng lupa. Totoo eh, sabi na, pagkukwentuhan nila yun, totoo daw talaga eh. Nagmalaki, babae. Iniwanan yung pamilya niya kasi sumama, nag-fornicate. Ewan ko ba naman dito sa nanay, kumain daw ng anong popeta, kumain ng kakain kayo ng lupa, maghihirap kayo ng parang gano'n, sinumpa. Nangyari daw. Anyway, kung sakaling nangyari na nga sa iyo, Kristiyano ka naman ng Diyos.
alamin mo dapat, ay, kaya naman talaga ako ganito kasi may ginawa akong mali. Doon ka magsimula. Huwag ka nang madadaan. Point number dito sa verse 18. Nga madali ba? Malakas ang ulan. Not ready to accept or admit fault. Huwag kayong, ganyan po yung mga ano, kaya ayaw niya pupuntahan. Yung madalas ganyan, pag inaasahan mo na yan, pupunta, bibisitahin. 1, 2 beses. Yung mga konsensya ka na eh. O nga, ano ba ginagawa ko dito? Tinatampo-tampo ko dito. Pero iba, hindi ako mali. Busy ako eh. Gano'n ako busy? Magiging natin kanina yung sinungaling. No? Anyway, punishment ensured. Number 11, not ready to accept admit fault. So, iwasan natin yan. Okay, pag mali ka, move on sa tama. Okay, madapit na. 3 na lang. 19. Ano ba to? Kasi medyo nadaanan na natin yung ibang, ano eh. Yung 15, tapos na tayo. 16 to 19. Punishment lang yan. Doon tayo sa 19B, no? Sa bandang second part, sabi dyan, is not the Lord in Zion. So, nabanggit yung punishment kanina eh. Humihiyaw sila kasi sila ay na-conquer. Kaya sabi dyan, is not the Lord in Zion. Parang last week, di ba? The temple of the Lord, the temple of the Lord. Ang Diyos nasa Zion. Nasa Zion ba siya? Parang in a way, yes. Is not her king in her? Ay, ganun din, yes. Eh bakit? Why have they provoked me to anger? Inaasar ba ako? Andito pala yung Diyos, inaasar, bakit? At paano pala muna, no? With their graven images and with their strange vanity. Ano yung strange? Weird. Ano yung vanity? Wala kang kwenta-kwenta. Ano yung pwedeng gawin nyo dito yung maaasar ako? Huwag nyo nang gawin, ha? Pero imagine nyo lang. Joshua, yung pagpasok mo dito, maaasar si pastor. Si Joshua nagpalda. Talaga, talaga maasar ako. Kaya si Julia, nagkulay green yung buhok. Naka-shirt, miniskirt. Pastor, kamusta ka dyan, pastor? Di maasar doon? Naasar ako noon. Punta ka pa dito. Parang ganito siya sabi ng Diyos. Alam mo ng buhay ng Diyos. As meron kayong idol. Anong ginagawa nyo? Asan ba niya yung patayan? Asan na siya dito eh? Sinabing provoke me to anger, hindi lang basta nagalit lang, hindi mo sinasadya. Sinasadya yun, provoke nga eh. Lakas mang asar nito. Alam niyo ba yung mga backslider, minsan ganyan yan. Bakit ko na kanina eh? Kamustahin mo eh. Parang wala lang. Okay pa yung medyo nahihiya eh. Eh sabi dyan, and then sinabi pa, ngayon na pala yun. Kaya mag-iingat kayo. Again, pinag-aaralan dito yung mga, kung sakaling andun kayo, sana huwag kayo mapunta sa backsliding or sila. Kaya naalam natin minsan, malakas mang asar yung mga yan. Point number 12, do grievous and rebellious and obvious sin. Yung alam mo yung mali, gagawin pa kasi nga backslide na eh. Di ba? Ganyan po yan. Dito, mayroong ganyan dito, kaya alam ko, malapit na to eh. Hindi makatagal dito, pwede nang magtanong. Masama mo mag-short sa babae. Mag-short ka na mag-short sa loob ng tahay, walang problema. Kababanggit lang, di ka naman nabago. Ganun pa rin. Kahit yung mga excuse niya, alam niyo, kaya pinapaulit-ulit na para tulungan kayong hindi niyo nagawin yung excuse na yun. Busy po ako, lalaba po ako, umuulan po, may lindol, lumindol na. Iba na yun. Kaya may hinto lang naman, di ba? Lahat yung magagawa. Ngayon, sobrang lakas may crack dito, eh. So yan, so mag-ingat tayo dyan kasi minsan gagawain ng mga pang-provoke sa Diyos, rebellious act, grievous and obvious sin. Dala, no? Second to the last, 21. Tapos tayo sa 20. For the hurt, uy, malapit na. May basa niya, ready, go. For the hurt of my people, in my anger, I am not astonishment and think them all me. Sino yan? Nagasalita.
Medyo bumalik eh, bumabaliktad, di ba? So, either ang Panginoon o yung lingkod ng Panginoon. Kasi the daughter of my people eh. Pwede rin ng Diyos, no? Kaya I'm black. Kaya hindi maputi yun. Hindi, pag yung black, madalas nabanggit natin black para kang either. Bakit ka umiitim? Sino yung umiitim dito? Sino ba yun? Malala. Si Mark ba yun? Sino yung inaasar niyo? Ako, umiitim din ako eh. Ba't ka umiitim? Yung mga pupeta, ganun eh. Di ba? Paano ka mag-praise? Paano ka soul winning? Lagi nakapayong. Buti kang... Minsan hindi. Minsan lagi siyang... Nasasaktan siya. Dahil hindi nakikinig. At dahil hindi nakikinig, inaaraw-araw niya. Parang gano'n nakikita ko dito eh. Pwede rin ang Diyos yan. An astonishment had taken hold on me. Kaya I believe si Jeremiah yan eh. Pwede din ng Diyos. Hindi nakikinig itong mga to. Wala bang utak itong mga to? O sobrang tigas ng ulo, sobrang tigas ng puso. Alam niyo yung astonish? Nakikinig mo na, linaw na. So para ito yung point number 1 natin last week. No? God and His servant is grievously affected. Yan po pag mga, ang daming backslider, madalas ano yan eh, sarili lang iniisip nila. Kala na pag nawala sila dito, okay lang. Ano yun, kalimutan na tayo, pastor. Kaso nasa utak ka pa rin nun. Nakatisod ka rin sa iba. At lalong mahihirapan ang lingkod ng Diyos. Ngayon ang Diyos, hindi siya nahihirapan physically. Pero mas pure siya, mas nahihirapan siya sa kalooban niya. Giniligtas ka niya. Pinobide na sa iyo lahat. Tapos, yun ako na. Gusto ko sanlibutan. Gaano kasakit sa Diyos yun? Sa lingkod ng Diyos. So, medyo nasingit ko lang kasi dito siya eh. Ganyan po yung mga backslider. Nakaka-affect yan. O grievously affected. God and His servant is grievously affected. So, yung isipin na okay lang ako, pastor. Okay ka lang din sana. Kung backslider ka, hindi. Then last, 22. Yan ang kaya ng title, no? So, narinig natin lahat yun. Yes, may judgment ng Diyos. May pagkakataon naman silang bumalik. Ayaw pa rin. Kaya ang tanong na lang dito niya, is there no balm in Gilead? Ibig sabihin, kung nasaktan ka man, kung nahirapan ka man, kung nagsugatan ka man, wala bang gamot? Pwedeng ganun ang tanong, title dito eh. Wala bang gamot? Ba't tinitiis mo yung sakit mo? Ano man yan? Doon ka magtataka. Mahal po ang gamot, may generic na yan. Right med. Kahit yung ubo, alam niyo kung magkano lang yung katumbas na, ano na ba yung, iniinom kasi dati, Solmiox eh. Dati parang wala nang apekto sa akin. Dati nasa 8 pesos yan eh. Yung generic noon, alam niyo magkano? Parang piso lang, 150. Titipirin mo pa yung sarili mo. Kaya sabi ko sa auto nyo, no, patingin yung natay nyo. Tipirin yan. Mas malaki mawawala sa'yo pag nanghina ka. O ganun din spiritual, ganun din yun. Biruin mo. Hurt ako eh. Nasaktan ako, napaya. Para sa ano, meron din ganun. Umalis din ganun. Yung dahilan. Kasi di ko na pangasawa gusto ko eh. Ganun, taalis ka sa church. Kung naghintay ka na lang, baka may mas... Hindi, wala na dyan. Wala kang tiwala sa Diyos. Imagine mo, gano'n yung, ba't ka umalis sa church? Dati ka pala doon. Ba't ka umalis doon? Naku, nag-iisip ka ngayon, mag-isinungaling ba ako? Ilang beses ka mag-isinungaling kung nagkaroon ka ng maling desisyon na gano'n? Di ba? Is there no bulb in... Well, di ba pwedeng gamutin yan? Di ba pwedeng yung, di ba, mapag-usapan? Di ba pwedeng... Is there no physician there? Nung panahon pa rin nila, maniwala kayo. Dati ngayon, sobra-sobra lang ang doktor ngayon, no? Nakapila rin, konti pa rin. Pero, nung panahon nila, hindi naman nawawalan eh. Sakto lang lagi. Kahit nung ancient, China, yung mga lahat daw pala nung, nabanggit ko na sa inyo dati ito ha, gusto tayo ng konti ha. Kahit yung tumutubo sa wall, alam nyo ba yung, anong halaman niya? Yung parang,
Hindi yung, alam mo, lumot lang din yung, ang tawag nila doon is, basta medicinal plant pala yun. Imagine mo kung ganun ka affordable and accessible yung gamot, tas hindi mo naman ininom. Gano'n ka katalino nun. Yan nga. Di ba ganun din po sa church eh. Wala naman nagsabi sa'yo, umalis ka na eh. Narinig mo na yung kasalanan mo, nag-pray. Ganun talaga. Amen? Ano lang talaga yun. Hindi naman tayo sinasakal dito eh. Basta yung mga salita mo, para ako sinasakal eh. Anong gusto mo, sakalin kita o yung salita lang? Oo na, hindi ko gagawin yun. Pero huwag ka maarte, amen? Is there no balm in Gilead? Wala bang paraan? Wala bang gamot? Wala bang doktor? Wala bang health worker? Ay, bakit ganyan yung kalusugan nyo? Diba? Why then is not the health of the daughter of my people recovered? Ba't di ka pa gumagaling? Hindi ko rin alam eh. Naggagamot ka ba? Hindi. Eh, basta kala ko, pag-pray lang, pastor eh. O, di pag-pray mo. Sige, pag-pray mo. Tanong mo sa Diyos, may ubo ka. Kaya may sugat ka na lang na ano. Alam niyo, nakakamatay din yung sugat na malaki. Alam niyo ba yan? Kasi lalagyan, si Ate Mars, di ba? Lalagnating ka dyan. Pag binabayaan mo, kahit, kung pinamugaran ng ano yan, hindi mo ginamot. Kapatid, di ba, 2 taon na yung gamot. Ay, gamot mo, yung sakit mo ah. Ang hirap ganun ng ano, ganun din pag backslider. Bad, 2 taon ka nang magtatampo. Wala bang gamot? Nakakahiya yun. Amen? Amen. Nasaktan ako. Hanggang ngayon, 2 taon. Ano ba sakit ka? Ano ba kasakit? Iba na ata sakit mo. Iba sakit na yan. Sa utak na. Hindi, ang hirap talaga. Sinabihan ako ng ganyan. Ako. Kaya medyo rhetoric lang to ha. Ang title natin? Is there no balm in Gilead? Pwede kang ma-restore. Pwede kang magamot. Pwede kang makarecover. Dapat kang makarecover ang ginagawa mo. Labang gamot? Meron. So, tanong lang sa atin yun. Okay? So, pwede nyo gamitin yan ha. Sana natutunan natin. Kung sakaling mag-backslide kayo, huwag naman. Alam nyo na. Kung sakaling iba naman, huwag mo naman banatan eh. May sugat na nga eh. Basta ng arte, alalayan mo nga eh. Saan ka nakakita dito ng, alam nyo ba yung balm? Ako na, may sugat na ganyan. O, ba, may balm ako. Joke. Di nasakta na. Lalala yung sugat. Nasa, paano may ina-apply yung balm? Ganyan lang yun. No? So, kumalat lang, di ba? Ayan. Okay. Let's pray. Lord, maraming po, Lord, sa inyong mga salita. Napaka-applicable sa amin. I pray, Panginoon, yung mga backslider, Panginoon, minsan kami rin, ibang level, Panginoon, ng backsliding. I pray na ito, example naman yung Judah, Panginoon, Israel. Nakita namin dealing nyo sa kanila. Kung paano nyo gustong ma-restore. Ginamit nyo yung lingkod, Panginoon. Anong ginamit nyo, yung salita. Yung iba, I believe, na-restore dito. Makikita namin yan. Kaya meron pala tayo nakarating hanggang sa amin, Panginoon. Later, makikita namin yan. New Testament. Pero yung iba, Panginoon, nakakalungkot. Pinanindigan na, Panginoon, yung backsliding. I pray. Hindi madali nga po, nakita namin. But kung kami knowledgeable, enough yung aming pag-ibig, Lord. Wisdom, Lord, Panginoon, I pray, gamitin nyo kami, Lord, para ma-restore yung iba. Even namin sarili minsan. Ay, ma-restore din. Po, Lord, salamat sa Book of Jeremiah. Tuloy-tuloy kami dito, Lord, sa pag-aral dito, Lord. I-apply namin sa aming buhay. Tuloy-tuloy lang kami, Lord. Ingatan yung bawat isa. Mga plano, future, Lord, sa anniversary, kayo po magbigay ng katagumpayan, Panginoon. Mas galingan namin sa moment, Panginoon, mahalin namin salita. The point na ito yung aming i-recite. Pag-aralan muna, memorize, Panginoon. Hindi po, Lord, sa pastore, anniversary, Panginoon, magpalain ito, Lord. Makausap din namin missionary din, Lord. Panalangin namin sa alaala, Panginoon, transition sila, Panginoon, sa maayos na church, Panginoon. Bigyan sila according to your heart, Panginoon. Tinangan po, Lord, at mga balak ko trabaho. Pray pala kanina, Panginoon, mag-request matrabaho, Lord, sa kalusugan, sa school, Panginoon.
Bigyan kami talino, Panginoon. Ang gamitin niyo yung salita, Panginoon. Dito naman ang napakagandang mga prinsipyo sa inyong salita. Apply namin, tiwala sa iyo, Lord, at lumakad na may katotohanan, Panginoon. May takot sa inyo, Lord. Salamat po, Lord, kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.